Praise God. Hallelujah. Truly, that God is with us this morning. Hallelujah. Naranasan po natin ang presensya ng Lord. Amen. Naririnig po ba dyan sa hulihan? Hallelujah. Malinaw po. Okay. So, ang sarap pong maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen. Yun. Nawawala ang ating kapaguran. Amen. At tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Nagkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Dahil kung nasan daw po ang Spirit ng God ay there is peace. Amen. There is joy, there is love. Hallelujah. So, ready na po ba ang lahat? Amen. Okay. In past studies, we have learned 5 pillars of ministry in the church. Okay. Number 1 po, kung natatandaan po nyo yung pinilits po ni Pastor Al, ay Amen. So, isa lang po yung nakatanda. So, ganoon tayo, no? Medyo nagkakaedad na, so bumababa na yung yung memory natin. So worship po 'yon. So ano po yung takeaway natin doon? Amen. So, you are not worshiping God until everything of you is worshiping Him. So, yun po yung takeaway natin doon. Okay, so number 2 po, na pinreach po ng ating pastor dyan, doon po sa 5 pillars of ministry in the church ay discipleship. Amen. So, until you commit yourself to Christ, that will be the time you will be truly His disciple. Okay? And number 3, pinreach po ni Pastor Ami, minister. True minister. We have duty, we have a function to fulfill. God planned you to be in the church for a purpose. So, hindi lamang po tayo nandito na basta lang po tayo nakaupo at pagkatapos ay uwi na po. So, may purpose po tayo. At dito po sa every service ay, dito po tayo ay tinuturuan. Amen. Kaya nga po, dapat ay nakikinig tayo, unang-una sa lahat, kapag may nagpipreach. Amen. At lagi nating iniisip na kung ano yung napakinggan natin ay atin susundin. Amen. Hindi lang po tayo tagapakinig ng salita, kundi tagapaggawa. Okay. So number 4 ay, again kay Pastor John po, evangelism. Okay? Ang takeaway naman po natin is, all of us are an ambassador of Christ. Okay? Lahat po tayo ay ambassador ng ating Panginoong Jesus. And 5th, na-share po ng Kyoto, ano po yun? Fellowship. Okay? Foundation of fellowship. If the foundation of our fellowship is our Lord Jesus, no matter what, even if we are down, our Lord Jesus will bring us up. Okay, so yun po yung 5 pillars na ating pong napag-aralan for the last few weeks. Today po, we will talk about the ministry that does not need a member nor a ministry head. Instead, it is you and the Lord Jesus. So, between you and the Lord lang po ang pag-aaralan po natin ngayon. Sabi po dyan, behold the beauty of the Lord. To behold the beauty of the Lord, of our Lord Jesus Christ. So, ang sarap-sarap pong maranasan ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kagaya po ng ating inawit. So, kapag naranasan mo ang presensya ng Lord, ibibigay mo ang lahat sa Kanya. Amen. Hallelujah. By the way, naranasan na po ba natin mag-pray na ganito, Lord, I surrender everything to you. Except, wala na pa except, no? Lahat. Amen? Sino po ang nakaranasan ng ganong prayer? Okay? Ako lang. 2, 3.
Okay. So, naalala ko lamang po, noong po ako ay nag-pray na ganitong prayer. Okay. Ah, ako po ay nasa constructions, nagtatrabaho doon. Then, ang inuman po namin doon sa constructions works ay parang ano lang siya. Parang may gripo lang po siya dyan na malamig yung tubig na lumalabas. So parang kung wala kang baso, parang ihigaano mo lang yung bibig mo, tutulo na yung tubig. So nasa mid ako, grabe. At sa pagkakasamid ko po ay hindi ako nakahinga. Yung tila ba yung tubig ay pumasok doon sa baga ko. So, ang tagal po. Akala ko po, deads na. So, pero salamat sa Lord at hindi pa pala. So, doon ko po dinasal yung Lord, itong buhay na to hindi na sa akin, ito sa iyo na. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman si Lord. So, ang advice ko po sa inyo, bigyan niyo na yung buhay niyo ngayon pa lamang. Amen. Pray niyo na yung ganong klase ng prayer. Kasi yun naman talaga ang mangyayari sa atin eh. Pagdating ng araw na yon, then kakalimutan na natin ang lahat. Amen. Pag tayo nakaharap na sa Panginoon, so lahat ng nakikita natin sa mundo ito ay baliwala na po. At sasabihin po natin, Lord, take me. Kagaya ng kinanta natin, take my life. Amen. So, again, huwag niyo akong tutulugan. Maikli lamang itong preach ko at hindi ko na ulitin. Hallelujah. Okay. So again, ang ministeryo pong ito ay ikaw lang at ang Panginoon. Okay? So, the ministry of beholding the beauty of the Lord. Ito po ay ang pagmasdan ng kagandahan ni Jesus. Hallelujah. Ang ating Panginoon at tagapagligtas. Pag sinabi pong Panginoon, hindi na ikaw ang masusunod, kundi si Jesus na. Kapag sinabi mong, I receive you, Lord, as my Lord and my Savior. So, ang ibig po sabihin noon, siya na ang masusunod sa bawat decision na gagawin mo. Kung minsan meron pang resistance sa mga decisions natin ginagawa, na tila baga hindi kalooban ng Lord tong gagawin kong decision. Pero dahil tinanggap mo siya as your Lord, sasabihin mo, Lord, I give up my decisions. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Kung ano ang nais mo, yun po ang gagawin ko. So, yun po ang pag sinabing Lord. At pag sinabi namang Savior, tagapagligtas, so, tanong ko nga, bukod po ba sa ating Panginoong Jesus ay meron pa po ba tayong way pa na para tayo po ay maligtas? Let's say, gawa tayo ng maraming kabutihan, tutulong tayo sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Then pagdating ng araw, pag tayo humarap na sa Lord, ay sasabihin natin, Lord, ito po yung mga ginawa ko. So ipepresent natin sa Lord. Then sasabihin ba ng Lord sa atin, pasok ka na. So, ano po, tama po ba yon? So hindi, no? Ang totoo po ay hindi tayong kayang iligtas ng ating mga gawa, ng ating mga mabuting gawa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating tagapagligtas. So, again, so pag sinabi po nating ikaw ang aking tagapagligtas, ibig po sabihin noon ay hindi sa aking lakas o hindi sa aking kakayahan ako ay maliligtas, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Kundi dahil sa iyong ginawa, kung kaya ako ay maliligtas. So, yun po ang ibig sabihin ng Lord and Savior. Kaya nga po, sabi po ng Acts 4:12, salvation is in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, isang pangalan lamang po ang tanging makapagliligtas, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So,
Kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, then tinanggap mo ang kaligtasan. Hallelujah. So okay na pala. Amen. Pag-aralan po natin ang marami pa itong bagay na to. Amen. Sa umaga pong ito. So again, mahal ka ng Lord. Sabihin po natin sa ating katabi, mahal ka ni Lord. Jesus loves you so much. Amen. So nawa ay patuloy nating maranasan ng presensya ng Panginoon sa umaga pong ito. Dalangin ko na nawa ay i-reveal niya ang kanyang beauty sa umagang ito, ang kanyang kagandahan sa bawat isa. At sige po, basta makinig lamang po tayo. Hallelujah. Okay, sabi po ng Psalms 27:4, ito po ay isinulat ni David. Sabi po niya dyan, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after thee, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." So, si David po ang nagsabi nito. Sabi po niya sa Tagalog ay, "Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at do'y humingi sa Kanya ng patnubay." David was a great king. He was rich. He had won many battles, and he had a great reputation. Yet he said, "I am not satisfied. One thing I have desired of the Lord. It is not that I should become the king of the whole world, or that I should become a great preacher, or that I should become very famous. But one thing I have desire of the Lord is that I may behold the beauty of my Lord, and that all my life I may keep on beholding more and more of His beauty." Amen. Hallelujah. Is that the one desires of your lives also? Sa tuwi ba tayong pupunta sa church, ay ito po ba ang ating ninanais? Ang maranasan at ma-experience, ang mamangha sa kagandahan ng ating Panginoon? Hallelujah. So, ang susunod po nating nakikita ay ang Ark of the Covenant. At dito po ay makikita po natin kung ano po yung ministry of beholding His beauty. Now, this is the Ark of the Covenant. At makikita po natin dyan na meron pong dalawang cherubim doon po sa ibabaw ng Ark of the Covenant. Okay. Ang ministeryo po ng dalawang cherubim na yan ay ang tingnan ang atonement cover. Yung pong cover na nasa ibabaw. So, i-explain ko po yan sa inyo. So diyan po natin kinuha yung beholding His beauty. To behold the beauty of the Lord. Okay? So, again, the Ark of the Covenant, also known the Ark of the Testimony, or the Ark of God, is believed to have been the most sacred religious relic of the Israelites. So, napakahalaga po nito para po sa mga Israelita. The Ark of the Covenant was made for two reasons. First, it carried the stone tablets on which the Ten Commandments were written. Second, it functioned as the way for Yahweh's presence to be with the Israelites and communicate with them. So in Hebrew, ang tawag po nila dito is Aaron Habrit. Dito po sa Ark of the Covenant. Okay. Tingnan niyo po mabuti. Saglit lang po. Okay. In Exodus 25, verse 10 to 22,
Dito po ay ipinakita kung paano po ginawa ang Ark of the Covenant. Plans for the Ark of the Covenant. Si Yahweh po ay kinausap niya po si Moses at that time. So sabi niya po dyan ay, in verse 10, have people make an ark of acacia wood, a sacred chest. So ang sukat po is 45 long, 45 inches by 25 inches by 27 wide and 27 inches high. So yan po yung sukat ng Ark of the Covenant. In verse 11, overlay it inside and outside with pure gold and run a molding of gold and all around it. So pagkatapos mong gawin niya ang acacia wood na yan, ay i-overlay mo yung gold doon sa inside and outside. So, makikita po natin na mayroon pong dalawang uri na ginamit po dito sa Ark of the Covenant, the wood and the gold. And this is representing our Lord Jesus Christ. He is 100% man and 100% God. So, wood ay nagpapakita po na that Jesus is 100% man, at yung pong gold ay nagpapakita po that He is 100% God. In verse 12, cast 4 gold rings and attach them to its 4 feet. 2 rings on each side. At lagyan daw po ito ng ring sa 4 na sulok. Make poles from acacia wood and overlay them with gold. So, maggagawa ng poles at babulutin din po siya ng gold. Insert the poles into the rings at the side of the ark to carry it. Verse 15, these carrying poles must stay inside the rings. Never remove them. When the ark is finished, place inside the stone tablets inscribed with them with the terms of the commandment which I will give to you. So, yun pala ang dahilan na kaya ipinagagawa ng Lord, yung pong ni Yahweh, yung pong Ark of the Covenant, para po ilagay yung stone tablets na pinagsulatan po ng 10 Commandments. Okay? Are you with me? Amen. So verse 17, then make the ark's cover the place of atonement. From the pure gold, it must be 45 long and 27 wide. Verse 18, then make 2 cherubim from hammered gold. So kung makikita po natin, doon po sa atonement cover, ay pure gold po ang instructions. At doon naman po sa cherubim ay hammer gold. So ito po yung uri ng the way na paano po nilinang yung gold. And place them on the 2 ends of the atonement cover. So maglalagay daw po ng 2 cherubim doon po sa atonement cover, okay, sa both end po. Okay, mold the cherubim on each end and the atonement cover, making it all of one piece of gold. The cherubim will face each other and look down on the atonement cover. With their wings spread above it, they will protect it. Okay, so ito po ay narinig na po natin na ipinilish po ng ating mga pastors patungkol po dito na yung pong 2 cherubim ay meron po silang purpose kung bakit nandoon. Meron po silang ginagawa. Okay? And verse 22, I will meet you there and talk to you from about the atonement cover between the gold cherubim that hand over the ark of the covenant. From them I will give you my commands for all the people of Israel. So, sabi ni Yahweh, pag natapos ng lahat yan, ay itatakip mo yan doon sa Ark of the Covenant, at doon ay imimit ko kayo. So, ito po yung magiging way ng Lord, na kung saan ay mimit niya po yung people of Israel. Again, so ito po yung design ng tabernacle ng ating Lord. So, makikita po natin dyan ay yung pong entrance gate. Okay? Hindi ko mabasa. Bronze altar, bronze laver, at pagkatapos po ay yung pong
holy place. Yung pong nasa bandang dulo. So, yung pong nasa dulo na yan, ay nahahati po yan sa dalawa. So, ito po yung, ano niya, design niya. Yung pong sa, ang tawag po dito, outer courtyard, doon po sa labas. At pagdating po doon sa loob, ito po yung nahali natin sa dalawa. Ang isa po ay holy place, at ang pangalaw po ay holy of holies. So, yan po ang design ng tabernacle. So, yung pong tabernacle ay, noong pong ang mga Israelites ay iniligtas ng Panginoon sa kamay po ng mga Ehipto. Okay, okay. Dito na po kayo tingin. Okay, so, yung pong mga Israelites ay iniligtas po sila ng Panginoon. Remember po, doon po sa Egypt. At nung sila po ay nandoon na sa ilang, sila po ay binigyan ng instruction ng God, ni Yahweh, na maggawa ng tabernacle. At ito po yung design. So kung saan po sila pumupunta, ay dinadala po nila yan. At pagka sinabi ng Lord na doon ko yung mag-camp sa lugar na yon, so again, ilalatag po nila yan, binabakuran po nila, at nilalagyan nila ng curtain. So, puro curtain lang po yan. Again, andyan po ang holy place at ang holy of holies. So, doon po sa holy of holies ay tanging ang high priest lamang po ang maaaring makapasok. Kung atin pong makikita na meron po yung kulay na pink, yun po yung veil na tinatawag, yun po ay 3.5 inches ang kapal, which is naka-overlap po siya. Na kapag papasok po yung high priest, ay papasok po siya na paganyan, para hindi po magtagusan yung glory ng God. So, kaya po yun ay naka-overlap. Okay? At hindi po siya pwedeng ma-expose, dahil ang sino man makakakita nun ay mamamatay. Okay? So, yan po. At tanging ang high priest lamang po ang nakakapasok yan. So, ang gagawin ng high priest, una, magdadala po siya ng insenso at pauusukan niya po yung lugar na yon, na kung saan si Yahweh po ay magdadwell. At pagkatapos ay may dala-dala din po siyang blood. Okay, next. Okay, ito na po yung ilalagay doon sa There were 3 items in the ark: the golden pot of manna, Aaron's rod, and the 2 stone tablets on which God had written the 10 commandments. So, these items are actually symbols of man's rebellion. The golden pot of manna represents man's rejection of God's provision. The rod of Aaron represents man's rejection of God's leadership. And the 2 stone tablets of God's commandments represent man's rejection of His standard of holiness. So lahat po ng yan na nakikita po natin ay ilalagay po sa loob ng Ark of the Covenant, at ito daw po ay nagsisimbolo ng man's rejections. Okay? At pagkatapos po, ay tatakpan po yan. So, ayan po yung atonement cover na kung saan ay nakalagay po yung 2 cherubim. So, tatakpan po siya. The atonement cover, according to the Hebrew, it called kaporet, or mercy seat, was the gold lid placed on the Ark of the Covenant, with 2 cherubim at the ends to cover and create the space in which Yahweh appeared and dwelled. This was connected in the ritual Day of Atonement. Again, the cherubim are faced each other, looking toward the cover. So, although they were facing each other, their eyes were focused on the atonement cover. So, bagamat sila daw po ay magkaharap, ay hindi po sila nagtitinginan sa isa't isa, kundi sila lamang, ang kanilang mga paningin ay nakapokus po doon sa atonement cover. And this means that God's eye, represented by the eyes of the cherubim, did not see the symbol of man's rebellion. So kaya pala tinakpan yon ay upang hindi makita ng Diyos ang rebellion ng tao. So,
yung eyes daw po ng cherubim ay nagre-represent sa mata ng Diyos. So in Old Testament, the mercy seat was the physical locations where the blood of atoning sacrifice were offered. So in the Old Testament, so taunan po ito na kanila pong ginagawa. Sila po ay magpapatay ng bull at yung pong dugo na yon ay kukunin po nila. At ang tangi lamang na mag-offer nito, walang iba kundi ang high priest. So ang tawag po doon na kanilang ginagawa is Yom Kippur. Okay? Yom Kippur was the annual day where the temple, the priesthood, and the people would cleanse. Having all sins covered, a kind of fresh start. This was the only day where the high priest would enter the Holy of Holies. The ritual would include the sacrifice of bull and 2 goats. So, ayun po. Again, kung ang high priest po na papasok doon ay hindi po karapat-dapat at siya po ay natagpuan na marumi, ay hindi na po siya makakalabas doon. So, right away, mamamatay na po siya doon. Kaya nga po, ang sabi-sabi siya po ay may tali. Kapag hindi na siya nakalabas, so hihilahin na lang yung tali. So again, so yan po yun. So, ang gagawin po he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the mercy seat on the east side, and before the mercy seat, he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. Ayan. Ayan na po yung first, yung po, kunyari ako yung high priest. So, papasok ako doon sa loob ng Holy of Holies, at kunwari, ito po yung Ark of the Covenant. So, una ay magdadala po ako ng insenso at pauusukan ko po yung lugar na yon. Ganon din po upang hindi rin po makita ng God, matakpan yung kasalanan ng high priest na yon, kung meron man siyang karumihan. At pagkatapos po yon ay babalik ako, kukunin ko yung dugo ng bull, at babalik ako doon sa Ark of the Covenant, at yung pong dugo ay iwiwisi ko po doon sa atonement cover. Okay, ng 7 beses. So, yun po ang ritual na ginagawa po nila noon. At pagkatapos nga po ng ritual na ito, pagkatapos po nila maiala yung bull, ang buong sambahiyan po ng Israel ay nagkakaroon po ng kapanatagan. Nagkakaroon po sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, na ibig sabihin ay na yung pong kasalanan na kanila pong nagawa ay tinakpan na. Amen. So again, ito po ay nagre-representa lamang po sa kung ano po ang mangyayari o ano ang gagawin na mission ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, in the New Testament, it is the cross that was the physical location where Jesus, our atoning sacrifice, was offered up, and His blood poured out on our behalf. So, sabi dito, yun daw pong cross is the place na kung saan ay magiging alayan, lugar na kung saan iaalay ng Panginoon ang kanyang blood, na nagre-represent po doon sa atonement cover. Atonement cover means pag-aalay ng kabayaran sa kasalanan. So, ang cross daw po ni Jesus ay ibinuhos dito po sa lugar na ito, na kung saan ay ito po ang magbabayad sa lahat ng ating kasalanan. So, sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus, ito po ay misan at magpakailan lamang. Isang beses lamang po niya ginawa ito.
At ito po ay sapat na upang ang ating pong mga kasalanan ay bayaran ng ating Panginoong Hesus. So, hindi po kagaya noong in Old Testament na taon-taon ay dapat mag-alay sila ng dugo, ng hayop. Subalit, sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus ay isang beses lamang po. At yun po ay sapat na. Hallelujah. So Christ now become the high priest over all good things that have come. He has entered the greater and the perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hand and is not part of this created world. So, ang ating pong Panginoong Hesus, nung siya po ay namatay, siya po ay pumasok doon po sa tabernacle, which is more perfect and greater, na hindi po ginawa ng tao. Ito po ay ang tabernacle doon po sa langit. At nung po siya ay pumunta roon sa langit, hindi po dugo ng hayop ang kanyang daladala, kundi po ang kanyang sariling dugo ang kanyang daladala. At ito po ang kanyang inoffer upang pagbayaran po ang lahat ng ating mga kasalanan. Verse 12, with his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place, once for all time, secured our redemptions forever. Hallelujah. Kaya nga po, sa ating kalagayan sa mga sandaling ito, na tayo po'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus, bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay wala nang dapat pang ipangamba pagdating po sa ating kaligtasan. Ang sabi po dito, secure daw po ang ating kaligtasan. Amen? Amen po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Ang hirap nung yung nabubuhay ka na nanampalataya ka na, sigurado ba ako pag ako namatay? So lahat gagawin mo para ka lang maligtas. No, hindi po ganoon. Basta magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Hallelujah. Now, Christ died for your sins. So, ganito niya po tayo tinubos. Tumulo po yung dugo niya doon sa krus na yan. Hallelujah. Amen. Pwede po ba nating pagnilayan sandali ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus? Hallelujah. He did not bring the blood of a bull or a goat to the tabernacle in heaven, but His own blood. So 7 beses niya itong winisik doon sa heavens, the Ark of the Covenant. This is how He paid for all the sins that you committed. Again, hallelujah. Now, in 1 Corinthians chapter 15, verse 3, sabi po dito, I pass on to you what was the most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the Scriptures said. So, ito daw po yung pinakamahalaga. Ito yung sabi ni Paul, ito yung ipinapasko sa inyo, ang pinakamahalaga sa lahat. Christ died for our sins. Okay, hallelujah. Philippians 2:6, though He was God, He did not think of equality with God or something to cling to. Instead, He gave up His divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God
And he died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that all the name of Jesus, that at the name of Jesus, every knee should bow down in heaven and earth and under the earth, and every tongue confess, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay. So ganito po ginawa ng ating Panginoong Yesus, ang lahat. Even though He is God, He is the Son of God, siya po ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao upang iligtas ang sanlibutan. So naging masunurin po siya sa ating Diyos, even unto death. Kahit na doon, umabot man ito doon sa kamatayan. So, again, sabi po dito, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Darating ang time, lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ligtas man o hindi ligtas, lahat ay luluhod, ang sabi dito. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Ang lahat nga po ng ito ay para sa kapurihan ng God the Father. Now, sabi po sa ating kinanta kanina, I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Now, di niya alam kung ano yung price ng kanyang ginawa. Now, mga kapatid, yung pong price na kasalanan ng ating ginawa ay yung pong buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen? So kaya yung pong ngayon na tayo po ay naligtas na, huwag po natin itong pabayaan, mga kapatid. Huwag po natin itong laruin na tila baga bayad na naman yung kasalanan ko. So pwede na uli. Amen? Ganon po ba? No, it's not. May nagbayad po nito. Hallelujah. Alam niyo ba na kahit sa isang kasalanan lang nagawa po natin, ay maaari po tayo mapahamak. Kung mag-iisipan po natin, mga kapatid, gaano pong karaming kasalanan ang ginawa natin. Amen? Ang nagawa natin. So, salamat sa Panginoon. Dahil noong pinatawad niya ang kasalanan natin, ay hindi partial, kundi complete, binayaran niya. Malaki, maliit na kasalanan natin, bayad na ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. So that's why, kapag harap mo na si San Pedro, ba't kita papapasukin dito? Ano sasabihin mo? Nilagaan ko po yung manok nyo. Ha? Dahil binayaran na ni Jesus yung aking mga kasalanan. Amen? Dahil si Jesus ang aking tagapagligtas. Hallelujah. So, sa tuwing makikita po natin yung cross ni Jesus, ay that's why when you see the cross of Jesus, you should also see that all your sins are with Jesus. He has taken all your sin, shame, curses. All these have been paid for by the blood of Jesus, once and for all. Hallelujah. So, sabi ni Jesus, finish! Finish. Finish na. Isang beses lang, babayaran ko lahat ng kasalanan mo. Amen? Do you believe? Bayad na ang kasalanan mo? Okay. Hallelujah. Now, mga kapatid, lagi po nating tatandaan na if we are facing
ah, mga tukso, Lagi po nating tatandaan, bago po natin ito gawin, alahanin po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng John 1:9 na if you confess your sins, He's faithful and just to forgive. Tama ba? Your sins. Okay. Ganun lang pala eh. Gawa na lang ako ng kasalanan. Total, dali lang naman pala patawarin. Pray ka lang, patawarin ka na. Totoo po yun. Pag nag-pray tayo, papatawarin tayo. But, lagi po nating tatandaan na sa bawat kasalanan na ating ginawa, this is not just a simple patawad lang. No. Lagi po nating tatandaan, meron po nagbayad nito. Grabe, no? May nagbayad nito. Jesus. Lahat ng kasalanan natin ginawa. Hindi po yung free. Bayad po yun, sabi ng Words of God, ang kabayaran ng kasalanan ay? Kamatayan. So may nagbayad po. May nagpasakit. Lahat ng kasalanan natin ginawa, pinagbayaran ng ating Panginoong Hesus. He received all the punishments of our sin. All our sins. Lahat binayaran ng ating Panginoong Hesus. Sa sarili niyang katawan, ibinagsak ng Diyos. Ang lahat ng galit ng Diyos doon po sa kasalanan, si Jesus po ang tumanggap. Hindi na ikaw, kundi siya na ang tumanggap. Kaya tatandaan po natin lagi, huwag po natin kalilimutan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? So mamaya may manunukso na naman sa atin. Enough na. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. Now, ganito po kabuti ang ating Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan mo, binayaran mo na. Binayaran niya na, past, present, and future. Sabi mo, again, future. Narinig mo na naman yung future. So, okay na naman. May future pala eh. No, hindi po ganoon. Ang sino mang pinapatnubayan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, ay hindi na para i-lead pa muli sa kasalanan sa pagkakasala. Hallelujah. Wala. Ayun. So, Ephesians 3:18. Dito pala. Okay. And may you have the power to understand as all God's people should how wide, how long, how high, how deep His love is. Now, alam po natin na mahal po tayo ng Diyos. Amen? The question is, alam mo ba kung gaano kalaki? Alam mo kung gaano kataas, kalalim, ang kanyang pag-ibig sa iyo? So sabi dito po sa Ephesians 3:18, and may you have the power to understand. Kaya sa umaga pong ito, and this is our prayer to God, may we understand, may we have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Amen. Hallelujah. So, napakabuti po ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Again, sa umaga pong ito, nandito po siya, kasama po natin. Saan man may 2-3 nagkakatipon, siya po ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. A man who once visited a widow's house. So, meron po isang kwento. She was very poor woman, but she loved the Lord. Okay, meron daw pong isang tao na bumisita daw po sa bahay ng isang widow. Okay? At ang widow po daw po ito ay napakahirap. Okay. She had 5 children. She lived in a very small mud hut. And the man asked her, "How is it that your home is so full of joy and peace? You don't have much money. Your children are half-starved, yet they are always smiling. You have so many difficulties and illness in your home, and yet you're always rejoicing. What is the secret of your life?" So, sagot po ng babae, she replied, "Jesus is everything to me." Amen. I don't need anything else in this world. So, mga kapatid,
if the Lord Jesus became everything to us, we also would be like her. Amen? So, siya, mahirap yung buhay niya. Meron siyang 5 anak, widow siya. Naghihirap sila, nagugutom yung mga anak niya, and yet, andon sila masaya at payapa. It is because of one thing, because of Jesus. They have Jesus. And same thing, mga kapatid, we have Jesus. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon Jesus sa ating puso, siya po ay nanirahan na sa atin. Ano ang kaibahan natin sa Kanya? Wala po, parehas po natin siya. Amen? So, dapat lagi nakikita sa atin ang smile. Amen? Ang hope na meron tayo. Amen? Hallelujah. Ang joy sa ating puso. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating puso, yung joy parang parang bukal sa ating puso, ito yung lumalabas from inside out. Nakikita ng mga kapatid natin. Amen? But ang saya-saya mo, wala ka nang trabaho, saya-saya mo pa. Oh. Sorry. Okay. If you have Jesus, yun talaga ang mangyayari. Magiging masaya ka pa rin. Amen? Ayun. Yun lang. Amen? If you have Jesus, you have everything. And this is the thing. Kapag meron kang Jesus sa iyong buhay, hindi mo na kailangan ng mundong to. Kailangan mo kumain, kailangan mo ng pera, pambili ng mga kailangan mo. But again, if you have Jesus, you have everything. You remember that Jesus is the treasure of heaven. Hallelujah. Kapag nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang lahat. Amen. Kung di ka kumain, feeling busog ka naman dahil kay Lord. Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin? Amen. So, mga kapatid, hindi mahalaga yung mga bagay na to sa mundong to. Taglit lang tayo dito. Ang mahalaga ay lagi nating pinahahalagahan ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Laging siya yung laman ng ating isipan. Sabi, pagkagising sa umaga, ikaw, Jesus, ang naiisip. Amen? Hindi, pagkagising sa umaga, saan ba yung medyas ko? Saan ko ba naitabi? Ginit na agad yung ulo mo. No? Dahil lang sa medyas. Amen. Hallelujah. Amen. Ha? Kaya yung medyas nyo, itatabi nyo dapat na. Amen. So, God is good all the time. All the time. So, mahal ka ni Lord. So again, siguro masasabi na natin ngayon, yung pong sinabi ni David kanina, one thing I asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all these days of my life, to behold the beauty of our Lord. Amen. Amen. Sige po, palakpakan pa si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Is there any greater thing pa sa buhay po natin rather than our Lord Jesus Christ? Meron pa bang mas makahihigit pa sa kagandahan ng ating Panginoon? Is it gold? Or dapat nakaready na po yung mga praise team? Aawit na po tayo. Is it gold? Is it silver? Or is it a diamond? May masihigit pa ba sa kagandahan ng ating Panginoong Jesus? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Tapos na po ang ating service sa umagang ito. Again, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Pwede po bang yung palakpak lang hindi gutom? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Hallelujah. Wala na pong masihigit pa sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah. We give you glory, Lord, sa umagang ito. We give you honor. We give you praise. Hallelujah. Come on, church. Let us worship the living God. Hallelujah. Let us worship the Son of God. Hallelujah. Glory to your name, O God. Glory, glory, glory to your name.
Hallelujah. More precious than silver, Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares to you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. And nothing I desire compares with you. Let's sing once again. Lord, you are. Hallelujah. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. And nothing I desire compares with you. Hallelujah. Hallelujah. Then sa oras pong ito ay patuloy tayo po ay kausapin po natin si Lord. Hallelujah. Ng sarilinan. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan po natin siya sa kanyang ginawa doon po sa cross ng Calvary, na magmula nga po ngayon ay hindi na natin pang kailangan pang mag-alay pa taon-taon
ng dugo ng hayop, but His blood is enough once and for all upang pagbayaran ng lahat ng ating kasalanan. Hallelujah. Thank you, Lord. At maging sa mga sandaling ito, na ngayon nga po ay nandoon siya sa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Kaya nga sa bawat panalangin natin pong binibigkas, wala pong nasasayang sa lahat ng ito. Bagkus lahat po ito ay tinutugon ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa pagminister mo po sa bawat isa. Patuloy mong inilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po sa iyong reminder. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong presensya na nakasama ka namin sa lugar na ito. Salamat kung kami po ay mahina, pinalakas mo na po kami. Kung kami po ay nawawala ng pag-asa, Panginoon, muli ibinalik mo ang pag-asang ito, Panginoon, sa amin. Dahil sa iyo, kami po ay may pag-asa. Hallelujah. At Lord, again, sabi po ng